Magandang araw mga ka-aerial defense, may ibabahagi na naman ako sa inyo. Dahil ngayong araw na ito ay may pag-uusapan tayo tungkol sa depensa, close-in weapon system ng BRP Miguel Malvar sinubukan sa West Philippine Sea. Ibinida ng Armed Forces of the Philippines ang kakayahan ng BRP Miguel Malvar sa nagpapatuloy na joint maritime exercises ng Pilipinas kasama ang India. Ipinakita ng BRP Miguel Malvar ang close-in weapon system na siyang isa sa mga modernong armas ng mga bagong barko ng Pilipinas bilang bahagi pa rin ng modernisasyon ng AFP, sa naging simulation na bahagi ng maritime cooperative activity sa pagitan ng Pilipinas at India. Nagamit at ibinida ng Philippine Navy ang makabagong armas na ito na kayang umasinta ng kalaban at kayang magpakawala ng 1,000 rounds ng bala sa loob lamang ng 1 minuto. Itinuturing naman itong smart ammunition dahil sa nakaprogram ito para umasinta ng mga eroplanong pandigma at missile depende sa kung ano ang nakikita sa radar ng naturang barko. Samantala, patuloy pa rin ang ginagawa nilang modernisasyon sa mga sandata na mayroon ng mga asset ng bansa gaya ng ginawa sa iba pang mga sasakyang pandagat ng sandatahang lakas. That's first in the Philippine Navy and in the armed forces. So what we did yesterday is the conduct of air defense exercise. Na we have the Cessna 208 as a hostile aircraft. Tinrack natin siya and then we simulated the engagement procedures. The 35mm unang-una is a secondary weapon system that we can use for asymmetric threats like surface targets, and at the same time we can use it as a close-in weapon system as a last line of defense for incoming missiles. At the same time, pwede na siyang gamitin for hostile aircraft, swarm of drones, and the like na mga threats sa operating environment natin. So, for example, meron tayong swarm of drones using its special ammunition that's designed for that kind of weapon system, yung atom ammunition niya. So, pwede natin siyang gamitin for a swarm of drones na magiging threat sa safety ng mga tao natin, sa mga gamit natin sa barko. Muli naman binanata ni DND Secretary Gilberto Teodoro ang China dahil sa pagpapakalat nito ng balita na hinatak umano nito ang isang barko ng Philippine Navy. Tinawag na fake news ni DND Secretary Teodoro ang balitang pinakalat ng China. Sumagot ang DND sa tanong matapos sabihin ng China na hinatak nila ang isang barko ng Philippine Navy para protektahan nila umano ang kanila daw teritoryo. Baka fake news na naman nila. I have received no reports on that. And the Chief of Staff, neither has the Chief of Staff. And binatikos na naman yata ako nung China nung isang araw na sinabi ko daw na indisputable sovereignty and jurisdiction na clinic-claim nila palagi over the waters within the 9-dash line and all other islets, yung mga siyasya, pati siyakoy, kung anong tinatawag nila doon. Sinungaling daw yon. So, inuulit ko lang yung sinasabi nila. So, sa makatwid, kung yung inuulit ko na sinasabi nila, kinukot ko lang naman yung niraradyo nila sa atin na China has indisputable sovereignty and jurisdiction over this. Kung sasabihin nila, hindi totoo yung sinasabi ko, hindi totoo yung sinasabi nila. Inuulit ko lang naman ang sinasabi nila.
di sila nagsisinungaling, hindi ako. Nagsagawa din umano ang China ng routine patrols kasabay ng sanib puwersang pagpapatrolya ng Indian at Philippine Navy sa West Philippine Sea. Sa isang statement, sinabi ng Southern Theater Command na nananatiling nakataas ang alerto ng Chinese military. Kinundi na din ito ang joint patrol ng Pilipinas at India na nakakasira umano sa kaayusan at katatagan sa rehiyon. Nauna na ngang napaulat na namataan din ang 2 barkong pandigma ng People's Liberation Army Navy sa kasagsagan ng joint patrols ng Pilipinas at India. Bagamat ayon sa Armed Forces of the Philippines, hindi nang imasok ang mga barko ng China sa maritime cooperation activity ng Pilipinas at India at matagumpay na nagtapos nitong Lunes, ika-4 ng Agosto. Before we start the MCA yesterday, it was already reported to us by the Philippine Air Force Cessna 208 Maritime Patrol Aircraft. So we just keep on tracking and monitoring them. Then eventually, nakita natin silang hapon at nakita sa horizon around 10 nautical miles. But hindi po siya naging hadlang para hindi natin ituloy yung activity natin. We proceeded as planned, safely and professionally. Wala tayong radio challenges, so tinuloy lang natin yung pagtatrack, monitor sa kanila, and we keep an eye on them kung meron silang mga unusual maritime activities na makaka-apekto sa pagkandak natin ng MCA ng Tubig India. Para sa mas madaming update tungkol sa ating depensa, paki-follow at like muna ng aming page na nasa description na ang link. Huwag mo na rin kalimutan mag-like, share and subscribe. Pindutin mo na rin ang bell para updated kayo sa aking mga bagong video. Maraming salamat po.